Iminungkahi ni Senator Ping Lacson na payagang makaboto sa impeachment trial ang mga senador na posibleng makulong dahil sa flood control scandal. Suspindihin daw sila bilang mambabatas pero hindi bilang senator judge. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mambabatas at hukom. Yan ang kambal na gampanin ngayon ng mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. E paano kung unti-unting madagdagan ang mga senador na masususpindi dahil sa flood control scandal? Paano raw magkakaroon ng malinaw na desisyon sa acquittal o conviction ng vice-presidente? Yan ang pinangangambahan ni Senator Ping Lacson. Aniya, paano raw magkakaroon ng maliwanag na desisyon kung halimbawa ay 15 na lang ang matira sa Senado? Ang remedyo dyan ni Lacson, suspendihin ang mga senador bilang mambabatas pero hindi bilang senator judge dahil kung hindi, magkakaroon daw ng krisis. Wala raw mangyayaring impeachment dahil nakompromiso na rin ang pagdedesisyon ng mga hukom. Suggestion pa ni Lacson, padaluhin ang mga nakadetain na senador sa impeachment trial habang may bantay na kawani ng Bureau of Jail Management. Yun nga lang, alanganin daw ang sitwasyon na makikita ang senator judges ang mga ito sa umaga pero bilanggo sa gabi. Pero giit ng isang eksperto sa constitutional law, isususpindi ang mga sangkot na senador sa kabuuan ng kanilang gampanin bilang isang public official. Kaya saklaw daw dito ang pagiging senator judge. Policy ho yun, mali. Sapagkat yung suspension na nakasaad dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa Planter Law, at saka sa Civil Service Rules, is suspension from his functions as a public official. Hindi ho tamang sabihin, pwede siya na maging impeachment court judge kahit may suspension. Kasi hindi ito sakop ng suspension. The law does not distinguish between or among the different functions of a public official. Ganito rin ang pananaw ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro. Gate niya, sa ilalim ng Plunder Law at Anti-Graft Law, ang mga inaakusahang opisyal ay suspendido sa pagiging senador. Kaya kung suspendido si Senator Jinggoy Estrada, paano siya makadadalo sa paglilitis? Sabi pa ni Luistro, dapat bigyang diin na ang mandato ng mga senador ay maging kinatawan ng sambayan ng Pilipino. Naniniwala ang prosecution panel na dapat ibaba ang kailangang bilang para mag-convict sa impeachment trial. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avellino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold that the doctrine in Avellino should be applied also in determining the number of votes required for the purpose of conviction? This is my opinion. If the voting will happen now, it should be 22 as well. Giit naman ang isa pang prosecutor na si Congresswoman Bel Zamora, isang functioning o gumaganang Senado ang kailangan ngayon ng Kongreso. For all of the procedures that the Senate will be doing, we need senators who are able to do their job. And if one is hiding, purposefully hiding. Si Congressman Terry Ridon naman, wala raw problema kung payagang makaboto ang isang nakakulong na senador. Malaya naman po yung Senate Impeachment Court na magpasyaho ng kanila pong rules. So, ibig sabihin, kung papayagan po, si Senator Jinggoy Estrada na humarap po at magpakita sa Senate Impeachment Court, wala naman po tayo magiging pagtutol. They're free to make their own rules among senator judges. Samantala, naisumite na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Mismong si Secretary General Sheloy Garafil ang nagdala nito. Ayon kay Congresswoman Luistro, hindi bababa sa 30 mga testigo ang isinumite nila. Kabilang na riyan ang reserved witnesses gaya ng mga bank representatives at maging yung mga hostile witnesses mula sa DepEd at OVP. Ngayong nagpatawag na ng special session ang Pangulo sa Kongreso, naniniwala ang House Prosecution Panel na dapat iprioridad ng Senado ang pag-aayos sa kanilang gusot, lalo na ang pag-elect ng Senate President bago ang impeachment trial. We are apprehensive that we might encounter another constitutional issue because
we will be starting the trial and there is no duly elected Senate President. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.